Madalas nating marinig ang pangalan ng Marilao, Bulacan. Sa balita, sa klase, sa mga taong nakapunta na roon at sa tuwing tayo babiyahe. Ito ay isang bayan na naglalarawan ng kakaibang kultura at tradisyon ng kasaysayan nito. Ngunit, saan nga ba mas kilala ang Marilao, Bulacan? Sa bawat nilalakaran at kanto ng Marilao, nariyan ang mga simbahan na nagdudulot ng matinding halaga at kahalagahan sa mga taong naninirahan dito. Ang kaharian ng kanilang pananampalataya ay may papakita sa iba't ibang anyo ng mga simbahan na naglalarawan ng dedikasyon at pagmamahal sa kanilang paniniwala. Mula sa San Jose del Monte, Bulacan, narito ang aming grupo upang lakbayin kasama kayo sa ilalim na naglalakihang puno ng kasaysayan ng Marilao. Magiging saksi tayo sa mga lihim ng kanilang pinagmulan at saan pang silang naging kilala. Samahan niyo kami habang binubuklat natin ang mga kwento, misteryo at saksasaya ng Marilao. Atin lakbayin ang kwento ng isang bayang may kakaibang pagkakaugma sa kasaysayan. Ang Marilao, Bulacan ay matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon, partikular sa lalawigan ng Bulacan. Ito ay isang bayan na matatagpuan sa timog silangang bahagi ng lalawigan malapit sa Kalakhang, Maynila. May mahalagang ugnayan nito sa mga karatig bayan tulad ng Maykawayan, Bukawi at Valenzuela. May ilog din itong dumadaan sa ilang bahagi nito tulad ng ilog Maykawayan. Kung inyong pagkakatandaan, ang Marilao ay nabanggit sa grupo ng Maykawayan dahil bago pa may tatag ang bayan ng Marilao, ito ay naging baryo na ng Maykawayan. Ang ilog Maykawayan ay may malaking parte sa kasaysayan ng Marilao. Tulad ng iba pang ilog ay maaaring maapektuhan ng klima at panahon. Sa mga pag-ulan, maaaring tumaas ang antas ng tubig nito na maaaring magdulot ng baha sa mga pook malapit sa ilog. At ang Marilao bilang bahagi ng malapit na kalapit bayan ay maaaring maapektuhan ng mga pagbabahang ito depende sa konkreto at sitwasyon. Noong ika-11 ng Abril taong 1776, ang baryo ng Marilao ay tinatag bilang pueblo. Ito ay tinatag bilang isang bayan o munisipalidad na inaprubahan naman ng alkalde mayor ng Bulacan at ng mga Franciscanong praile. Ang Marilao ay nahati sa 16 na barangay. Lahat ng ito ay tinuturing na urban. Ang barangay Loma de Gato ngayon ay may pinakamaraming mamamayan sa buong lalawigan ng Marilao. Sa talaan noong 2020, ang populasyon ng Marilao ay nasa 200,054,453 katao. Sa pagitan ng 1,901 hanggang 1,903, ang Marilao, Bulacan ay sinama sa Maykawayan. Pagdating ng 1,913, ito ay ganap na naging isang malayang bayan. Sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas ay nagsimula noong 1878 at sa ilalim ng kanilang pamamahala, isinagawa ang ilang mga pagbabago sa lokal na pamahalaan. Sa pagsasama ng Marilao sa Maykawayan ay bahagi ng mga pagsusuri at reorganisasyon ng mga bayan at munisipalidad noong mga unang dekada ng pananakop ng mga Amerikano.
Pagkatapos ng ilang taon, noong 1913, naging ganap na isang malayang bayan ng Marilao. Ang pagiging malaya na ito ay nagbigay daan sa lugar na magkaroon ng sariling pamahalaan at mapagtaguyod ng sariling kaunlaran. So, ngayon ay dumako naman tayo sa mga saysayan or tourist spot sa madalas na dinadayo sa Marilao, Bulacan. At ang una na nga doon is yung Divine Mercy. So, ang Adoration Chapel, ang unang struktura dinayo sa Divine Mercy National Shrine. So, ito ay tinayo upang gawing walang hanggan ang walang pangitain ni Fatima. Halos 5,000 o higit pa ang dumalo at nakakita ng pagpapala sa Adoration Chapel. Pagkatapos, itinayo ang grotto ng Our Lady of Fatima na may dumadaloy na tubig sa paligid kung saan matatagpuan ang rebulto ni Our Lady of Fatima. Ang unang Eucharistia ay pinagdiriwang sa site noong ika-2 ng Pebrero 1992. Noong Abril ng parehong taon, ang dating obispo ng Malolos, Mus Reverend Cirilo Almario Jr. ay saksi sa groundbreaking ng church site. Ang parokya ng Divine Mercy ay formal na itinatag na may Father Vic Robles bilang unang pari ng parokya. Ang parokya ay inihayag na diocesan shrine ni dating obispo ng Malolos, Most Reverend Rolando Ria Tirona, kasama ang konsilyo ng mga pare noong ika-4 ng Abril 1999. At ang 3 taong pagkatapos, nagyan ito ng status ng National Shrine ng Catholic Bishop Conference of the Philippines or CBCP sa pangunguna ni Archbishop Orlando Quevedo noong ika-13 ng Nobyembre 2002. 15 taon pagkatapos si Father Mar DJ Arenas na namahala sa administrasyon ng ministeryo, natapos itong i-turn over ni Father Vic Robles sa isang seremonya na pinangunahan ni dating Papal Nuncio sa Pilipinas, Most Reverend Antonio Franco, at Obispo ng Malolos, Most Reverend Jose Oliveros, noong ika-26 ng Hunyo 2005. Siya ang nanguna sa pag-akma ng karagdagan mga parsel sa lupa sa likod ng simbahan. Ginagawang isa itong pinakamalaking church site sa Pilipinas na may lupang sakop na halos 5 ektarya. So, ang pambansang tanawin ito sa Marilao, Bulacan. Dito makikita yung Rosary Hill, Grotto ng Birhen ng Lourdes, at ang Grotto ng Muling Pagkabuhay. Maaaring makita rin dito ang Little Poland Museum na nagtatampok ng basement at bahay ni Pope John II, ang kapilya kung saan nakita ni Faustina ang pangitain at ang nakakatakot na selda ni Maximilian Kolbe kung saan siya nagdusa. At sa panahon ng Kwaresma, binibisita rin ang dambana ng mga taong malapit or malayo na lugar. May bisita sila sa modelo ng Kalbaryo sa likod ng simbahan na meron ding life-size na Station of the Cross. So, sunod naman na lugar na madalas na dinarayo at may makasaysayan na history. So, yung susunod naman na makasaysayang lugar or madalas na dinarayo sa Marilao, Bulacan ay ang San Miguel Arcangel Church. So, ang simbahan ng San Miguel Arcangel or kilala bilang simbahan ng Marilao ay isang simbahang Katoliko Romano na itinatag noong ika-19 taon sa Barangay Poblacion 1 sa Marilao, Bulacan. Bago man itayo ang kasalukuyang simbahan na gawa sa bato, isang dating kapilya or kilala sa lokal bilang Nisitang Matanda na isinama
At sa parokya ng May Kawayan ay itinatag ni Father Vicente D. Talavera noong 1796 sa kalapit lugar na tinatawag na Tawiran. Ang kasalukuyang simbahan ay natapos noong Abril 21, 1868 sa ilalim ng pangangasiwa ng mga Pransiskanong Pareng Kastila. Naging biktima ng simbahan ng himagsikang Pilipino na sunugin ito noong 1896 na ilipat ang pamamahala ng simbahan sa mga secular na pare ng Archdiocese na Maynila. Nagtapos ng digmaang Pilipino at Amerikano at pagpapaalis ng lahat ng regular na pareng Kastila. At noong 1961, nailipat ito sa Diocese na Malolos. Ang istruktura ng simbahan ay sumailalim sa malaking reconstruction noong mga taong 1922 at 1967. Noong ika-8 ng Mayo 2018, pista ni San Miguel Arcangel, nagmisa ang yumaong obispo si F. Oliveros sa parokya 3 araw bago man ito pumanaw. So ngayon ay dumako naman tayo sa sikat na festival na meron ang Marilao, Bulacan, which is yung Halaman Dilaw Festival. So ang pangalan ng Marilao ay nagmula siya sa isang halaman marami sa paligid ng mga putik na lugar noong panahon ng Kastila. Ang lumang halaman ay nagtataglay ng maliwanag na dilaw na bulaklak at ang kahoy ay may maitim na kulay na makakain na ugat. Ang mga dilaw na ugat ay naging kilala at ginamit para sa iba't ibang layunin. Ngayon ay tinatawag natin itong luya or turmeric. So layunin ng pista is itanim sa mga residente at kabataan ang pagmamahal at pagpapahalaga sa pinagmulan ng bayan. Ang buwan ng Mayo ay piyesta sa Marilao. Ang kasagaan ng bayan ay sinasalubong ng angkop na pagdiriwang ng Thanksgiving Fiesta na nagsisimula sa paggunita ng araw ng pagtatag ng bayan noong ika-21 ng Abril. Sinusundan ito ng isang buwang selebrasyon na tinatawag na Halamang Dilaw. Ang mga kaganapan ay kasama ang perya, mga pisikal na aktibidad, patimpalak ng personalidad na lakan at lakambini, konsiyerto, street dancing at mga pangwakas na reliyosong pagdiriwang tulad ng prosesyon, nobena at misa. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangunahing hanap buhay at produkto na meron ang Marilao, Bulacan. So, ang pangunahing hanap buhay sa Marilao, Bulacan ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang pagsasaka. Pangalawa ay sawmill. So yung sawmill ito yung naghahati-hati ng mga kahoy na maaari nilang magamit sa mga wood crops. At ang sumunod naman is yung metal craft at ang panghuli ay jewelry. So dumako naman tayo sa mga pangunahing produkto na meron ang Marilao, Bulacan. Una na nga dito is yung bakeries and bake shop products. Yung pangalawa is damit at yung panghuli is wood crafts. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Russell John S. Samili. Narito ako upang ibahagi sa inyo kung sino-sino nga ba ang mga naging mayor ng Marilao, Bulacan. Mga sikat na tao sa Marilao at kung ano ang kalagayan ng Marilao ngayon. Ang unang naging mayor ng Bulacan ay si Martin Villarica. Sunod si Catarino Santiago. Sunod si Canuto Santo Tomas. Sunod si Agripico San Miguel. Honorio Ramos. Si Miguel Berrielito ulit, si Ricardo de Vera, si Andres Rojas, si Miguel Villarrica ulit, Benito Santa Rosa, sunod si Justino Cruz, si Miguel Villarrica ulit,
Mario Santiago, Israel Guevara, Abelardo Delmacio, Epifania Guillermo, Leonito Duran, Epifania Guillermo, Juanito Tito H. Santiago, Ricardo Silvestre at ang kasalukuyan ngayon ay si Henry R. Lucay. Sila ang mga naging mayor ng Marilao, Bulacan. Si Ricardo Silvestre ay isang mayor ng Bulacan. Bagamat namatay siya nakaraang taon, malaki ang impluwensyang naiwan niya sa Marilao at sa mga tao dito. Isa nito ang daliwasang pangkalikasan na wala ang 15% ng basura sa Marilao at nagbigay siya ng madaming scholarship sa kabataan.